Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Feed Your Mind Inc. Pahayag ni Congressman Joel Chua. Lantaran niyang sinabi, I don't know kung nadulas lang ba sa bibig o ano. Inamin niya na ang hearing nila sa Kamara is para madagdagan ang ebidensya nila laban kay BP Sara. Ay, nahuli sa bibig. Ito. Well, that's precisely the reason kung bakit meron tayong ganitong hearing, di ba? So we are not actually introducing because we are not doing this because we do not have evidence. Right. We are just getting additional evidence. May evidence na eh. Nagdadagdag ka lang, di ba? Isa pa. That's precisely the reason kung bakit meron tayong ganitong hearing, di ba? So we are not actually introducing because we are not doing this because we do not have evidence. Right. We are just getting additional evidence. May evidence na eh. Nagdadagdag ka lang, di ba? Ayun. Very clear. Galing sa kanyang bibig. May evidence na, but I don't know kung gaano kalakas o kahina yung ebidensya. So yung hearing nila, natapos na yung una, may hearing pa sa April 14, April 22, April 29. Tapos nag-issue na sila ng maraming subpoena para makakuha sila ng karagdagang ebidensya. Sa isa pang pahayag, sinabi ni Congressman Chua na gusto nila ng solid evidences bago iakyat ang impeachment complaint sa Senado for trial. So, itong mga kongresista ngayon sa Committee on Justice, sila yung nagkakandak ng preliminary investigation or inquiry to determine probable cause. So, nasaan ang hustisya? Committee on Justice pa naman. Kaya mayroong isang abogado na nagsalita, Attorney Parulan, Spokey Parulan, sabi niya, saan ka nakakita ng prosecutor na nagdadagdag ng mga ebidensya pabor sa complainant? Kung sa usual na prosecutorial justice system natin, nada. Wala pang nangyari na ganyan. Dito lang sa Kamara nangyayari. Again, may kaibigan akong provincial fiscal. Nung nasign ako sa Mindoro, yung provincial fiscal ng Oriental Mindoro happened to be my close friend. Kaya napapasyalan ko siya sa kanyang opisina, kapi-kapi kami doon. Nakapasyal din ako sa kanyang bahay. At kaya doon ko naintindihan ang trabaho ng mga piskal. Ang trabaho ng piskal is tanggapin yung complaint galing sa isang tao, inaakusa niya isang tao. Ang gagawin lang ng piskal, isubpuena yung taong inakusahan para mag-submit din ng kanyang counter affidavit, counter evidences. So yung unang taong nagreklamo, nandun na yung affidavit niya, naka-attach na rin yung kanyang mga ebidensya laban sa tao. So yung inireklamo, mag-submit ng counter affidavit niya, mag-submit din ng ebidensya para patunayan na mali ang paratang nitong nagrereklamo. So ang piskal, iyan ang timbangon kung may probable cause ba? Wala. Kung walang probable cause, ibasura kaagad ng piskal yung
reklamo, wala na. Tapos ng kaso. Hindi na aakyat. Kung meron namang probable cause, o di, iakyat ng fiscal yung reklamo sa korte at doon magkakaroon ng trial. Kung ano ang isinabmit na ebidensya ng complainant, yun lang din ang ipapadala ng piskalya sa korte. Yung isinabmit ng complainant. Never na ang piskalya natin, yung National Prosecution Office, ay nagdagdag. Wala pa. Nakakapagtaka dahil itong si Congressman Joel Chua, abogado. Si Chairperson Jinky Luistro, abogado. Dati pang piskal itong si Luistro. Bakit hindi niya alam yung ginagawa ng piskal na hindi mo pwedeng dagdagan yung ebidensya na isinabmit ng complainant? Kaya mismo si Supreme Court Justice Adolfo Ascunang nagsabi na hindi pwedeng dagdagan. Kasi kung dagdagan mo, kung nagsusupwe na ka ng mga records, nagkakaroon na ng fishing expedition. Kaya yun po ang dahilan kung bakit nag-petition na ang kampo ni Atty. Torion, kampo ni BP Sara at may pangatlo pang grupo. Nagpetisyon na sila sa korte para ipatigil ang fishing expedition na ito. Ay, nako. Only in the Philippines. So, bakit? Gusto nila ng solid evidence. Para makonvict daw nila si BP Sara sa impeachment court. Kung ang defense team pa ni BP Sara ang susunod, gusto nila, iakyat na ng kamera, i-endorse na nila, total may 1/3 votes naman ni sila, endorsement, pwede na, para sunod, next month sana, magsimula na ang impeachment trial. Dahil sigurado ako, maa-acquit si BP Sara sa kanyang impeachment trial. Kahit anong gawin nila, kahit dagdagan pa nila, maa-acquit pa rin. Bakit? Impeachment is just a numbers game. Sobra siyam na senador ang boboto para sa acquittal ni BP Sara. Kaya, lose. Hindi yung, si BP Sara, win-win. Itong sina Chua, Luistro at iba pa, lose. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una si Angkol ang natagaan og gero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Angkol ang gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. Og karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan na gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon ani ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay mga kurtahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga tin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais, Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buok yung estudyante? duha. Duha. So unsa na yung mga grade? Grade 5 o grade 6.
Grade 6 o grade 5. So, kuhan gid kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Kari sa mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon kol. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kuan. So naa pa kay asawa karon kol. Naglakaw man siya, nag-apro ng pasin, hindi na ito siya mag Oo, so nakalakaw siya. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oo, Oo. ora. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Kol. Salamat.